What's up guys, we're here. So welcome back to another video of the Innova mini series. So for this video, papalitan natin yung fog light or fog lamp ng Innova. Kasi kung makikita nyo sa clip na to, medyo mahina na yung sa isang side kasi pundido na yung isang LED chip nung isang bulb. So might as well palitan na buo para pantay at same sila ng ilaw or nung same sila ng kulay. So ipapalit natin ay Optima na LED light or LED fog lamp. Alright, let's get started. Alright, so bago ko ikabit yung bagong LED fog lamp natin, let's have a quick comparison nung knob side tsaka nung Optima. And before that pala, yung socket type or socket size, bulb size ng ng Innova, yung pre-facelift 2005 to 2011 ay HB4 or 9006. Ganyan po itsura niyan. Ayan. Anyway, continuing. So, tingnan natin yung knob side. So, ganito lang siya. Yung LED chip niya ay yung Bridgelux COB, COB. And for the cooling part, meron siyang fins dito and fan. And then rekta na siya sa kanyang saksakan. Ayan. On the other hand, yung Optima, ganito siya. Mas mabigat kaysa dun sa knob side. And etong LED chip niya ay Bridgelux na CSP. Yung ginagamit niya, USA Bridgelux CSP. And for the cooling, meron siyang cooling straps. I'm not sure kung meron pang specific term na tinatawag dito, pero yun na lang yung tinawag ko dito, cooling straps. So hindi siya tela, parang medyo parang copper siya for its cooling And then down the line, meron siyang parang module or controller and yung kanyang saksakan. So yan yung quick comparison For the specs, knob side is 10,000 lumens as per listing dun sa Lazada, 36 watts per bulb, and then of course 3000K color temperature. Pares lang naman tong dalawa na to. Ano pa bang mga specs na kalimutan ko? I think that's pretty much it And for the Optima, meron siyang kasamang brochure and may warranty to, 2 years warranty. Asan na yun? Yung hinahanap kong specs. Sorry, wait lang guys. Yan. 9,000 lumens per lamp, 37 watts per lamp, and both are IP68 waterproof rating. And yeah, that's pretty much it. Yun yung mga specs na kailangan nating malaman. So 1 watt higher tong Optima, pero not really a big difference compared sa halogen or incandescent na fog lamps, yung luma or original Alright, sige, kabit na natin to and tingnan na natin yung performance ng Optima and yung comparison pala ng before and after. Alright, so of course, let's start by removing the old bulb. So para sa Innova, pwede nyo siyang i-access dito sa likod. So tanggalin nyo lang itong mga 10mm na bolts. Meron yan dito, tsaka dito sa ilalim. Tapos ibukan nyo lang, singit yung kamay nyo, and then tanggalin yung bulb from that point. Pero since tong Innova na to wala siyang skid plate or splash guard dito sa gitna, pwede ko siyang i-access dito pakita ko sa inyo. So yun nga sabi ko, walang anything dito sa gitna. So slide underneath lang or punta sa ilalim. Meron akong open space dito at ma-access ko na yung fog light. So ito yung wiring ng fog light. Ayan. Tapos ito yung housing and ito na yung mismong LED bulb natin, yung luma So from this point, either pwede nyo tanggalin agad muna tong wiring nya, yung connection or socket, then tanggalin nyo yung bulb So tanggalin muna natin yung wiring, yung socket nya. So may makikita kayo parang ito, ang blurred lang yan. So tanggalin nyo lang tong clip na to by pulling this up, tapos hugutin nyo. Yan. And then pwede natin tanggalin yung mismong LED bulb. So for this one, hawakan nyo lang siya. Make sure dapat nakapatay yung sasakyan nyo or hindi nakabukas yung fog light or fog lamp. Tapos ikot nyo siya counterclockwise. Ayan. So natanggal na siya. Ganun lang. Alright, so bago natin kabit, one more thing to take note is kapag nagkakabit kayo ng LED fog lamp or any LED na bulb like pang headlight, make sure dapat lagi nakaganyan yung tutok niya. Ayan. So yung chip niya ay nasa gilid, side to side, tulad din netong nasa headlight natin Yan. So dapat ganyan yung orientation niya. And then kapag ganitong mga cooling straps, make sure ibukan nyo siya. Ibukan nyo ng ganyan. Sorry guys, mahirap isang kamay. Basta ibukan nyo ganyan for effective cooling
And then make sure na hindi tatama tong straps na to sa any plastic or anything na pwedeng masunog. So those are the things that you should take note when installing LED bulbs. Alright, so for installation, it's just the reverse process, ano. So suksok po na natin yung bulb natin doon. And make sure ito, itapat nyo lang to. Ako usually kinakapa ko na lang kung paano siya i-shoot, ano, or pag sinushoot siya doon sa kanyang lalagyanan. So yeah, installation is just the reverse process of removing, ano. And make sure pala bago nyo ikabit, linisin nyo muna yung LED bulb nyo, no. So ganito yung orientation. Basta kapahin nyo na lang, guys. Pag naramdaman nyo na nag-shoot siya tulad ng ganyan, tapos na-rotate nyo siya ng clockwise and hindi na siya nahuhugot, yun na yung tamang position nun. Alright, and then once you're all good, tulad nga ng sabi ko kanina, make sure these straps are not hitting any plastic part, like for example yung fender liner dito or any other wiring or yung wiring mismo ng fog light. So make sure bukaan nyo lang itong mga straps na to and spread out nyo siya for better cooling. So tulad ng sabi sa booklet, ibuka mo siyang ganyan, tapos spread out mo and just make sure it doesn't hit anything. Alright, and then once you're all good sorting out those straps, i-connect mo na lang siya. So just plug it in. Kung hindi umiilaw for the first time, baliktarin mo lang to. So tanggalin mo, i-flip mo, then saksak mo ulit. And it would be much better kung pwede nyong i-zip tie to or strap somewhere else para hindi siya nag-hanging lang or nagdadangle lang dito sa baba, no? So for now, I'll just leave it as it or as is. Fix ko na lang somewhere time in the future, no? But yeah, mas better kung i-zip tie nyo to somewhere else para hindi lang siya nagdadangle dito. Alright, so of course, let's have a quick test. So buksan lang natin yung ating fog lamp. Ayan, nakabukas na yan. And let's check. So yan, umiilaw na siya. Of course, wag nyo na lang din kalimutan gawin yung sa kabilang side, ano. Alright, let's have a quick look ng comparison before and after nung Novsight versus Optima. Bago natin tignan yung Optima at saka yung Novsight, eto muna yung stock na halogen fog lights. So ito yung itsura niya sa labas. Then ito naman yung itsura niya sa loob. And kung mapapansin niyo yung bato ng ilaw hanggang doon lang sa may unang puno. And barely mo pa nakikita yung unang puno. Hindi pa siya ganun ka well lit. Tapos ito naman yung Novsight N12Y. Nakikita nyo medyo visible na yung puno or well lit na yung puno, unang puno. And then nakikita na kaunti yung pangalawang puno. Tapos ito naman yung Optima na LED fog light. So makikita nyo yung pangatlong puno doon sa bandang dulo, mas kitang-kita siya compared doon sa Novsight N12Y. Mas malakas siya sa N12Y ng Novsight. And of course, doon sa stock. So napapansin ko lang mas madilaw yung Optima compared dito, ano. I'm not sure kung napipick up ng camera, pero in personal mapapansin mo yung difference. Makikita mo yung difference, ano. Ay, ito yung mas napapansin nyo, mas madilaw to compared dito, ano. So yan yung comparison nung tatlong ilaw, yung stock na halogen, Novsight N12Y, tapos itong Optima, no. Alright, so that's pretty much it sa pagpalit ng fog light or fog lamp nitong Innova na to, no. So medyo siguro minalas lang ako dun sa Novsight kaya nasira agad yung isa, but anyway, yan, napalitan na siya. So testing naman natin ibang brands, ano. So yeah, that's pretty much it. Meron din akong video sa pagpalit ng headlight. So ito, Novsight yan, N12 na white. So wala pa naman ako nagiging issue, pati sa fan niya hindi naman nasisira. And meron din akong video sa pagpalit ng park light. Ano pa ba, yung mga interior lights, yung dome light, and yung reverse light sa likod, ano, yung mga bulbs sa tail light. So check out yun na lang yun. Nandito yung link sa description or may magpa-pop up dito sa upper right corner ng screen, no. So yeah, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo, and hopefully you find this video helpful. Don't forget to like and share this as well, ano. So yan, abangan nyo na lang yung susunod na video sa Innova mini series. Alright.